Magandang umaga sa lahat. Ngayong umaga ay babasahin po natin ang ika-32 kabanata ng ikalawang kronika at magbabahalik king salita ay si Pastor HK. Ito ang huling kabanata patungkol kay Haring Hezekiah. Sabi sa verse 1, matapos isagawa ni Hezekiah ang lahat ng ito at ipakita ang kanyang katapatan sa Diyos, ang Juda ay sinalakay ni Sennacherib, hari ng East Assyria, pinalibutan ng kanyang mga kawal, mga pader na lungsod at humandang pasukin ng mga ito. Mula chapter 29:30 hanggang 31, ito naman pong sumunod na pangyayari. Ang lahat po ng mga iyon ay paghahanda para sa nangyaring ito. Kumbaga, pagdating sa mga exam ay mayroon mo ng mga revision bago maisagawa ang pinal na eksaminasyon. Ito ang huling pagsusulit kung talaga bang naroon ang tunay na pananampalataya ni Hezekiah sa Panginoon bilang royal priest, bilang maharlikang pari, bilang hari. Ang kanyang salita ang nagbigay impluwensya sa buong bansa. Ang ginagawa din ni Hezekiah ay para din po siyang isang pari na tumutulong upang maiugnay ang tao sa Diyos. Kung matatandaan po natin, ang Israel at ang Juda ay dalawang magkaibang kaharian, ngunit nagawa ni Hezekiah na pagtipunin ang dalawang kaharian na ito upang dumulog sa Diyos. Maraming mga nagdaang pari ang nagpagtagumpayan ang mga digmaan, ngunit hindi po ito ang kanilang huling hantungan. Ngunit matapos ng kanilang mga katagumpayan, sila ay nagiging mayabang at nagiging dahilan ito upang mabagsak nila ang pagsusulit o kaya ay ang pagsusulit na ito bilang hari. Akala nila ay napakagaling nila. Ito ay paulit-ulit na nangyari sa libro ng Kronika. Ang pagtatagumpay po ng digmaan, hindi po iyon ang huling hantungan ng mga haring ito. Ang tunay na titignan ay kung matapos ang kanilang katagumpayan, sila ba ay magpapatuloy sa pagsunod sa Diyos. Kaya kung akala po natin ang ating buhay ay para lang po sa paghahabol ng katagumpayan, dapat po tayong maging maingat. Kaya naman po ating sinasabi, huwag po tayong agad na nagdiriwang pagdating sa ating mga katagumpayan. Huwag isipin na tayo ay napakagaling.
Ang pinapakita po ni Hezekiah sa atin, siya ay dumating sa pagkakataong ito at kailangan niyang harapin ang pagsubok ng pakikipagdigmaan. Sa chapter 29, binuksan niya muli ang templo at inayos ang templo upang ang mga Levita, ang mga pari ay makapagpuri doon, upang ang buong Israel ay makapagdiwang ng pista ng Panginoon. Sinabi po dito na ginawa ni Hezekiah ang lahat ng kalugod-lugod sa Panginoon. Kumbaga sa ating paaralan, kung tayo po ay makakatanggap ng magandang report mula sa ating guro, tayo ay mapupuno ng kagalakan. Na para bang si Hezekiah ay ang pinakamabuting hari sa harap ng Diyos. Si Hezekiah ay naging tapat sa Diyos kung kaya siya ay naging matagumpay. Buong puso niyang minamahal ang Diyos. Mayroon po siyang magandang pundasyon. Sa ganitong uri at kagandang pundasyon, ngayon ay binibigyan siya ng Panginoon ng pagsubok. Makikita po natin na patuloy ang mga digmaan sa pagitan ng mga bansa. Mga Moabita, Hittite, Edomite, sila ay patuloy na nakikipaglaban. Isa sa mga hari na si Jehoshaphat, mayroon po siya naging magandang ideya na magkaroon ng alyansa sa pamamagitan ng upang makipaglaban sa iba't ibang mga bansa. Ngunit ang alyansang ito ay hindi naging matagumpay at hindi rin naging kalugod-lugod sa Diyos. Salamat na lang sa Diyos dahil mayroon si Jehoiada. Ngunit ang digmaan sa loob ng palasyo ay nagpatuloy pa rin, lalo na sa mga sumusunod pang mga henerasyon. Nung una ay gusto nilang makipaglaban sa mga iba't ibang mga bansa, ngunit ngayon ay nakikipaglaban na din sila sa loob mismo ng kaharian. Nung una, sila ay umaasa sa kanilang mga sarili.
pagkatapos ay nagdala ng kalungkutan sa iba't ibang mga bansa. Marami sa mga hari ay naghari ng maraming mga taon, ngunit madami sa kanila ay hindi nagdiriwang ng Passover. Kaya naman kahit na magtipon-tipon sila, hindi nila alam kung paano magdiwang. Maging ang mga pari ay hindi handa. Ang mga Levita ay hindi po nila lininis ang kanilang mga sarili. Kay Hezekiah, hindi lamang po mayroong katotohanan, bagkus ay mayroon ding habag at biyaya, dahil naging maluwag sila sa pagtanggap kung sino ang maaaring makipagdiwang. Ang lahat ay masaya sa mga pagtitipon. Sa isang linggo ay hindi nila mapigil ang magpatuloy sa pagsamba. Kung pagkaakala po natin na ang kasayahan ay nagmumula sa Diyos. Matapos ang pagkakataong ito, binalik ni Hezekiah ang pagpupuri. Pinangunahan ni Hezekiah ang templo. Yun pong makikita natin sa chapter 31. Ang lahat ay nagsasaya sa Paskwa at sila ay napakasaya dahil sa lahat ng mga handog. Ang lahat ng ito ay kamangha-mangha at mga milagro sa harap ng Diyos. Kaya naman sa verse 5, ang hari ng Syria ay determinado na atakihin ang Juda. Ang mga tao ay nagdiriwang sa mga panahon na yon at nakikipag-ugnayan din sa Diyos. Sa pundasyon na iyon ng pagkakaisa, ang unang ginawa ni Hezekiah sa verse 3, siya ay sumangguni sa kanyang mga pinuno. Hindi po siya isang diktador. Dahil kanyang kinonsulta ang grupo ng mga tao,
na kung tutuusin ay nagtitiwala din sa Diyos. At sa pamamagitan ng pagpupulong na ito, pinapakita din po nito, pinapaalala nito sa atin na wag po nating isipin na dahil marahil tayo ay sa leader ay nasa atin na po ang lahat-lahat ng kapangyarihan ng pagdedesisyon. Dahil kung hindi po tayo makakapag-isa sa ating magkapagkaisa sa ating mga cell member, ito din po ay mapupunta sa wala. Sunod na ginawa ay nagkaisa silang harangin ang pag-agos ng bukal ng tubig sa labas ng lungsod. Tumawag din sila ng maraming tao upang harangan nilang lahat ng bukal at ilog upang mga ito ay hindi pakinabangan ng mga taga-Assyria. Para bang pagdating sa ating mga tahanan, kung wala po tayong mga pinto, walang haligi, ang lahat ay hindi magiging walang seguridad. Ganito po tayo sa pagsunod sa Diyos. Kailangan po natin ng Diyos upang tayo ay protektahan sa pagharap ng mga nabanggit dito ang paggawa ng mga harang. Pinalalakas ni Hezekiah ang kanyang sandatahan sa syudad ni David. Alam po ba natin kung saan iyon? Tingnan po natin ang kamay ni Pastor HK kung iyon po ang Jerusalem. Sa ginamang hilaga ay ang Jerusalem. Milo ay ang kumbaga sentro. Bandang huli ng verse 5, gumawa din po sila ng mga sandata. Sila ay kumbagay handa-handa. Mayroon silang kapangyarihan na lumaban sa kanilang mga kalaban. Ngunit saan nanggagaling ang lahat ng kapangyarihan na ito? Ang lahat ng ito ay pinagtulungan na gawin ng mga taga-Juda. Dapat silang magkaroon ng sapat na materyales, sapat na bilang ng mga tao. Kung sila ay mahina at mahirap na bansa, hindi po nila ito mapapangyari. Number 4, anong sunod na ginawa ni Hezekiah? Siya ay nagtalaga ng mga tao, ng mga opisyal. Ibig sabihin ng buong syudad ng Jerusalem, lahat ng mga tao sila ay pinangunahan ng iba't ibang mga opisyal.
Ang pinakamahalaga sa lahat, si Hezekiah ay nangusap sa kanila at pinalakas sila. Ang tinitignan ay kung ang kanila bang puso ay handa. Matapos na masunod ang Passover, ang lahat ng mga tao ay patuloy na nagbibigay ng kanilang mga handog at kontribusyon. At ngayon ay lampas tag-init na at papasok na sa tagsibol. Noon, ang panahon na iyon ay ang pinakamainam na pagkakataon upang makipaglaban. Ngunit si Hezekiah ay hindi handa. At sa pagbabasa ng verse 7 at verse 8, sabi dito, maging matapang kayo, lakasan ninyo ang inyong loob, huwag kayong matakot sa mga taga-Assyria, mas malakas ang kapangyarihang nasa panig natin kaysa nasa panig nila. Nasa taong kanyang lakas, samantalang nasa panig natin ang ating Diyos na si Yahweh, tutulungan niya tayo at ipaglalaban. Sa ating pong pagharap ng mga espiritual na laban, ang espiritu na nasa atin ay mas malakas kaysa sa nasa mundo. Ito ang pagpapalakas ni Hezekiah. Naroon ang Diyos na patuloy na tumutulong sa atin at siyang lumalaban para sa atin. Inihanda ni Hezekiah ang puso ng mga tao upang sila ay maging matapang at patuloy na panghawakan na ang Diyos ay kasama nila. Parang sa atin din kapag tayo ay nagdiriwang ng Passover, nakikita natin ang pag-ibig ng Diyos, nakikita natin ang kanyang presensya. Ang presensyang ito ay hindi lamang sa panahon ng kapayapaan. Ang kapayapaan na ito ay, o kaya ang presensya na ito ay atin din pong nararanasan kahit na sa panahon ng kaguluhan. Kung matatandaan po natin ang buhay ni David, kilala niya si Diyos, kilala niya ang Diyos, ngunit hindi siya natakot na harapin si Goliath. Dahil alam niya na ang Diyos na kanyang pinaglilingkuran ay mas mabuti o kaya ay mas makapangyarihan kaysa kay Goliath. Ang atin po bang mga salita ay nagbibigay kalakasan sa tao kung tayo po ay humaharap ng mga problema o kaya ay ng totoong digmaan sa atin pong mga buhay? Tayo po ba ay napupuno rin ng takot? Ngunit sa pagbabasa po natin ng chapter 32, ang mensaheng ito ay patuloy nating nababasa. Ang Diyos na ating kasama ay mas malakas o kaya ay mas makapangyarihan kaysa sa anumang mga impluwensya. Dapat po nating malaman na ang Diyos ay ating kasama. Ang sandatahan ng Assyria ay nakapag-isip ng estratehiya nabanggit ang Lachish. Ito din po ay napakahalagang lugar. Kung kasama nila ang Lachish, paniguradong
makukuha nila ang Jerusalem. Hindi na po natin titignan na mas marami pang detalye. Nang ang imperyo ng Assyria ay tumayo, alam nila na ang mga Israelita ay naniniwala kay Yahweh. Sabi po dito, mayroon bang iba pang mga bansa ang ganitong mga sa ating pagharap ng mga kalaban? Huwag po nating itataas ang ating sarili. Dito sinubukan ng mga kalaban ng Juda na guluhin ang pananampalataya ng mga taga-Juda. Sa 611, naniniwala po tayo na kahit sa panahon ng kaguluhan, tayo ay dapat pa rin na maging matapat sa Diyos, manampalataya. Maraming mga tao ang nakakaharap ng mga problema, ngunit nakita natin kung paanong sinasampalatayanan pa rin nila ang Diyos. Kahit sa panahon ng COVID, madami pong mga iglesia ang nagsara, ngunit sa 611 narito na patuloy pa rin po tayo sa paglilingkod sa Diyos. Para sa mga taga-Assyria, ang gusto nilang gawin ay impluwensyahan lalo na ang pagrarason ng mga taga-Juda. Kumbaga, kung ihalin tulad po natin sa naranasan natin nang magkaroon ng Asian financial tsunami, napakarami po nating naririnig ng mga istorya kung paano sila gumawa ng mga desisyon. Ngunit naway piliin natin na manampalataya sa Diyos. Verse 17, may sulat pang hari na lumalait kay Yahweh, ang Diyos ng Israel. Ganitong sinasabi, hindi may pagtatanggol ng Diyos ni Hezekiah ang kanyang bayan laban sa akin tulad ng mga Diyos sa mga bansang walang nagawa sa akin. Ginamit ng hari ang kanyang sariling ang salita ng mga Hebreyo, ang salita ng mga Israelita upang sila ay takutin. Kung tutusin, ito ay nagdadala ng malaking takot. Mayroon po kong kilala. Ang kanyang anak ay nag-aaral sa Canada at siya ay natatakot dahil kailangan niyang harapin ang ICAC at mayroong investigasyon. Madalas siya ay natatakot. Sa tuwing ang kanyang anak ay tumatawag o kaya siya ang tumatawag, kanya siyang pinapanalangin at sila ay nagiging mas kalma.
Pagkatapos ay kanyang tinuruan ang taong ito na manalangin. At nagsimula siyang manampalataya sa Diyos dahil alam niya na ang pananalangin ay epektibo lalo na sa pagpapakalma at naniniwala siya sa kapangyarihan ng Diyos. Kung tayo po ay matatakutin, madalas tayo ay napupuno ng kalungkutan. Dito, ang hari ng Lakis ay sumulat kay Hezekiah pagkatapos ay nakipag-usap sa mga tao at ginawa nila ang lahat ng kanilang makakaya upang guluhin ang pananampalataya ng mga taga-Juda. Ngunit, mabuti na lamang at bago pa man ito nangyari ay naiayos na o kaya napakalma na ni Hezekiah ang puso ng mga tao. Verse 20. Dahil dito nanalangin at humingi ng saklolo sa Diyos sina Haring Hezekiah at si Propeta Isaias na anak ni Amos. Tingin ko ang bersikulong ito ang pinakapunto ng kabanatang ito. Dahil maraming mga boses sa ating paligid ang maaaring kumulo sa atin, ngunit ang Diyos pa din ang siyang maghahari. Makikita po natin sa 20 at 21 ang milagro na ginawa ng Diyos. Marami nagsasabi na ang salot na ito o kaya ang Diyos ang nagdala ng parusa sa mga taga-Assyria. Ito'y maihalin tulad sa salot na naranasan ng mga Ehipto nang umalis ang mga Israelita sa Ehipto. Napakabuti ng Diyos dahil pinakinggan niya ang panalangin ng mga taga-Israelita ng mga taga-Juda.
Ipapadala ng Diyos ang kanyang mga anghel hanggat mayroon po tayong sapat na pananampalataya at katapatan sa Kanya. May mga pagkakataon na ginagawa muna natin ang lahat. Ngunit naway magkaroon tayo ng maayos na ugnayan sa Panginoon. Kung tayo ay estranghero lamang sa Kanya, maaaring hindi niya mapakinggan ang ating mga panalangin. Ngunit katulad ni Hezekiah, siya ay nakipag-ugnayan sa Diyos. At matapos ang bawat paghahanda ay nanalangin siya sa Diyos, pagkatapos ito ay pinakinggan ng Panginoon. Ang ating ugnayan sa Diyos ay dapat na patuloy nating isinasaayos. Dapat nating malaman na ang Diyos ay napakabuti at tayo ay Kanyang tutulungan. Sabi po sa verse 23, si Hezekiah ay pinarangalan sa lahat ng bansa. Naging malaki ang impluwensya ni Hezekiah. Kung tutusin, ang libro ng mga kawikaan ay naisulat sa panahon ni Hezekiah. Maraming mga bansa ang nagpadala ng handog kay David at ganun din ay nangyari sa panahon ni Hezekiah. Dahil minahal niya ang Diyos, naging tapat siya sa Diyos at ginawa niya o kaya pinagdiwang nila ang mga itinalagang pista ng Diyos. Kung atin pong paglilingkuran ng Diyos, atin pong paparangalan ng Diyos, tayo din ay Kanyang paparangalan. Si Hezekiah ay pinarangalan ng mga bansa dahil natalo niya ang pinakamalaking kaharian o kaya'y hukbo sa mga panahon na iyon, kung kaya naman naging mataas ang respeto ng mga tao sa kanila. Ngunit mayroon pang isang bagay na naging kung saan siya ay nasubok. Anong sakit ang nangyari kay Hezekiah? Ayon po sa mga scholar, maaring ito din po ay salot, dala ng mayroong mga virus. Si Hezekiah ay nagkaroon ng sakit na halos para siyang mamatay. At siya ay tumulog sa Diyos at siya ay pinakinggan ng Panginoon. Ang nais ko pong sabihin dito, sa ating pagdulog sa Diyos, dapat po tayong magkaroon ng patuloy na ugnayan sa Kanya.
Hindi lamang dahil mayroon tayong problema kung kaya tayo ay dudulog sa Kanya, ngunit si Hezekiah ay tinulungan ng Diyos. Siya ay binigyan ng Diyos ng signos. Kanyang tinanong si Hezekiah. Hindi problema sa Diyos ang magkaroon o kaya gumawa ng mga milagro. Kung hindi man siya gagawa ng milagro, matatawag pa rin po ba natin siyang Diyos? Maraming mga iglesia ang hindi po naniniwala sa Panginoon hanggat walang milagro na nangyayari. Ngunit kaya din naman gamitin ng Diyos ang ating kapaligiran upang ipakita ang kanyang milagro. Katulad ng paano nakikita natin ang pagsikat ng araw, paglubog ng araw. Ang lahat ng ito ay mula sa Panginoon. Dapat po nating sampalatayanan na ang Diyos ay Diyos ng milagro. Sabi sa verse 25, di nagtagal si Hezekiah ay naging palalo, kaya naman siya ay pinarusahan ng Diyos, nagkaroon din siya ng kayabangan. Si Hezekiah ay hindi tumugon sa kabutihan ng Diyos at naging palalo siya. Kaya naman siya ay pinarusahan ng Panginoon. Ngunit sabi sa verse 26, bandang huli nagpakumbaba siya at ang mga taga-Jerusalem dahil dito hindi pinarusahan ni Yahweh ang sambayanan habang nabubuhay pa si Hezekiah. Ang katagumpayan hindi po ang pinakahuling hantungan ng ating buhay. Dapat din po tayong lumago. Mapalago ang ating ugnayan sa Panginoon. Dapat tayong maging mapagpakumbaba. Akala po ba natin na si Jesus ay napakayabang? Hindi. Huwag po nating isipin na kung ang isang tao ay makapangyarihan, ay magagawa na natin ang lahat. Ang nais ng Diyos ay ang magpakumbaba po tayo. Naway tulungan tayo ng Panginoon sa ating pagharap ng
ng kasaganaan o kaya'y kapayapaan, dapat po tayong higit na maging mapagpakumbaba.
Panginoong Jesus, pinupuri ka namin at pinapasalamatan. Masalamat o Diyos dahil araw-araw ay mayroon kami pang umagang debosyon. Patuloy mo kaming dinadala sa iyong presensya upang ikaw ay purihin. Nais ka naming sundin o Diyos sa amin pong mga buhay. Tayo ay magpasalamat sa Diyos dahil sa pang-umagang debosyon ating natatanggap ang salita ng Diyos. Tayo po ay magpasalamat sa Panginoon. Panginoon, pinupuri ka namin at pinapasalamatan dahil aming natatanggap ang iyong mga salita. Ang iyong salita ang siyang nagpapaalala sa amin na anumang sitwasyon ng amin pong mga buhay, ang iyong salita ang siyang nagpapaalala sa amin upang kami ay umasa lamang sa iyo. Salamat sa Diyos dahil nakakadulog tayo sa iglesia. Magkaroon tayo ng maayos na koneksyon sa Diyos. Panginoon, maraming salamat. Panginoon, maraming salamat sa iyong mga salita na patuloy na tumutulong sa amin. Kahit na sa mahirap na pagkakataon o Diyos, ang iyong kapangyarihan ay narito na siyang tumutulong sa amin. Atin pong idulog sa Diyos kung paano natin nagagawang diwang sa Diyos. Maaari po nating ibahagi ang ating sitwasyon ngayon.
Panginoon, pinapasalamatan ka namin lalo na sa iyong laging pagsama sa amin. Kami ay napakahina. Sa tuwing ako ay humaharap ng napakahirap na sitwasyon, ako ay napupuno ng takot. Ngunit Panginoon, ikaw ay napakabuting Diyos. Dahil sa iyong boses, dahil sa iyong presensya, hindi na ako matatakot pa. Sabi po sa verse 7 at 8, kung mayroon po tayong Biblia, basahin po natin ito ng sama-sama. Maging matapang kayo, lakasan ninyo ang inyong loob, huwag kayong matakot sa mga taga-Assyria. Tumayo po tayo. Basahin po natin ito. Maging matapang kayo, lakasan ninyo ang inyong loob, huwag kayong matakot sa mga taga-Assyria. Mas malakas ang kapangyarihang nasa panig natin kaysa sa nasa panig nila. Nasa tao ang kanyang lakas, samantalang nasa panig natin ang ating Diyos na si Yahweh. Tutulungan niya tayo at ipaglalaban sa sinabing ito ni Haring Hezekias na buhayan ng loob ang mga tao. Panginoon, maraming salamat sa iyong pagbibigay sa amin ng napakagandang komunidad, mabubuting mga cell group. Binigyan mo kami ng maganda at maayos na puno ng buhay, mga tao na patuloy na sumasama sa amin. Atin pong ipanalangin ang bawat isa. Panginoon, pinupuri ka namin. Ikaw ang Diyos na siyang lumalaban para sa amin. Laban man sa aming pagkikipagdigmaan, laban man sa amin po mga buhay, O Diyos, ikaw ay narito. Ikaw ay nagpapadala ng mga tao upang kami tulungan. Sa iyong presensya kami ay nagkakaisa. Panginoon, ang iyong salita ay lagi naming kasama. Amin po inaayawan ng bawat negatibong komento, negatibong pakiramdam. Narito ang iyong presensya. Panginoon, patuloy mo kaming tinutulungan, pinapagtagumpay. Ang lahat ng takot ay mawawala sa amin. Panginoon, tanggalin mo ang bawat negatibong kaisipan at pananalita sa amin. Panginoon, pinupuri ka namin.
Ang Diyos ay nagpadala ng kanyang mga anghel Hallelujah! Tayo po ay manalangin. Ang lahat ng katagumpayan ay mapupunta sa atin. Naway protektahan ng Diyos ang ating puso. Tayo po ay manalangin ayon. Atin pong ipanalangin ang ating mga buhay. Maging matagumpay at maging mature. Sa tulong ng Diyos, naway maging mapagpakumbaba tayo. Atin pong ipanalangin ang atin pong mga buhay. Banal na Espiritu, naway tulungan mo kami upang kami ay magkaroon ng patuloy na relasyon sa iyo. Atin pong ilagay ang ating kamay sa ating puso. Panginoon, aming mga puso ay para sa iyo. Hindi namin alam, O Diyos, kung ano ang susunod na mangyayari, ngunit alam namin na ang lahat ay mula sa iyo. Sa aming pagharap ng mga pagsubok, tulungan mo kami, O Diyos, na maging matagumpay, protektahan ang aming mga puso. Sa pagkakaroon namin ng katagumpayan, hindi kami magiging mayabang. Dahil ang lahat sa amin, O Diyos, ay nagmayabang, ito ay parte ng aming kanormalan bilang tao. Ngunit Panginoon, aming idinudulog sa iyo. Kami ay tumudulog sa iyo. Naway tulungan mo kami na matanggal ang bawat negatibong bagay sa aming mga puso. Na sa aming pagharap ng mga pagsubok, patuloy kaming magtitiwala sa iyo. Kung kami man ay mapagtagumpay, kami ay patuloy pa rin na aasa sa iyo. Tulungan mo kami, O Diyos, na maging mapagpakumbaba. Dahil ang katagumpayan ay nagmumula lamang sa iyo. Panginoon, maraming salamat. Tayo po ay lumuhod sa Diyos. Panginoon, patuloy mo kaming tulungan na maging matagumpay. Ngunit dahil, O Diyos, sa aming kayabangan, naway tanggalin mo, O Diyos, nang kami maging mapagpakumbaba. Ang
Ang mga hari matapos silang magtagumpay ay hindi nagiging maganda ang kanilang kinahihinatnan dahil sa kayabangan na mayroon sila. Panginoon, ganito din kami. Ngunit ngayon, O Diyos, kami ay dumudulog sa iyo. Hindi kami dapat aasa sa aming sarili, bagkus ay umasa lagi sa iyo. Panginoon, protektahan mo ang aming mga puso. Patuloy kaming umasa sa iyo. Tanggalin mo, O Diyos, ang aming kayabangan, ang aming pagkukumpara, Panginoon, pinapasalamatan ka namin. Ang iyong pang-umagang debosyon, ang iyong mga salitang siya nagiging kalakasan namin. Kami ay natututo mula sa mga hari. Panginoon, kami ngayon ay tumutulog sa iyo at nais naming magkaroon ng tipan sa iyo. Tayo po ay manalangin, Panginoon. Salamat sa iyong pagpili sa amin. Sa aming paglilingkod sa 611. Narito ang iyong presensya. Panginoon, maraming salamat. Sa hindi man magagandang pagkakataon, kami ay aasa sa iyo. Magkaroon man ng katagumpayan, ang lahat ng papuri ay sa iyo pa rin. Tagalin mo, O Diyos, ang kayabangan sa amin. Ang iyong kapangyarihan ay kasama namin at siyang magbigay pagpapala sa amin. Ang amin pong buong buhay ay amin pong ipinagkakaloob sa iyo. Tulungan mo kami, O Diyos, na maging mapagpakumbaba, sumunod sa iyo. Panginoon, maraming salamat sa ngalan ni Jesus. Amen. Dito po nagtatapos ang ating pang-umaga debosyon. Magandang umaga. Sa ngalan ng Panginoong Jesus, aking pinagpapala ang bawat isa ng Espiritu ng Diyos ay mapasa inyo. Hindi lamang kayo magkakaroon ng mabuting koneksyon sa Diyos, bagkus ay maging laging handa sa inyong mga puso, sa inyong mga pananalita, sa inyong ugnayan sa ibang tao. Naroon ang positibong pananalita upang tulungan ng iba, hindi ang maging matatakutin, bagkus ay maging malakas, maging matapang. Dahil sa inyong pagtulong sa Diyos, ang Diyos ay magpapadala ng kanyang mga anghel upang kayo ay mapagtagumpay. Kayo ay bibigyan ng Diyos ng mapagpakumbabang puso dahil ang lahat ng karangalan ay nagmumula sa Panginoon. At buong buhay natin ay dahil sa habag at biyaya ng Diyos. Sa ngalan ng Panginoong Hesus, ito po ang ating panalangin. Amen. Dito po nagtatapos ang pangumagang debosyon. Magandang umaga.